pelikula po nito, napagkasunduan namin ng producer. This is one of the concepts that he approved. Tungkol po ito sa social phenomenon na yung termite gang. Yung mga gumagapang sa mga sewers, mga immortal. Tapos, mga target nila, mga pawn shops, bangko. Usually, pinaplano nito months before. Tapos papasok sila through mga immortal, mga main thoroughfares. Tapos, natargetin nila yung bangko at jewelry shop. Tapos, nanakaw nila. Italian job. Italian job, money heist. May similar concept din kami ginawa yung ascending nga. Isang iba. O evolution ng termite. Termite kasi patch ng mga anay. Gumagapang sa ilalim. Buwentahin sa ibabaw. Para it's ordinary only everyday life. Pero there's a crime going on underground. Literally underground. Tapos nag-evolve siya yung gang into ascending nga. Pagpasok nila sa boardroom, may mga gumagamit naman na ascending torch o sa akin naman na nakaw. Tapos may mga evolution din yung termite gang na bibiglayin nila yung jewelry shop, babasagin yung glasses gamit yung martilyo. Martilyo gang. So usually, mas lately may news na post ata last week na bago na naman, police chief mismo pumasok dun sa Pumasok sila sa ilalim sa kung saan mismo dumadaan yung mga gang. So, ang pinag-aaralan ng mga pulis nitong kamakailan, may inaalam nitong gang kung saan may malapit na malawak na imbornal o di kaya kanal, no? Na kung saan sila pwedeng dumaan na malapit lang sa kundi siya sa bangko, sa pawn shop. Tapos doon nila, binibilangan nila ng hakbang kung gaano kalayo papunta doon sa mismong pawn shop. And then pumapasok sila mismo para aralin yung establishmento kung paano nila papasukin sa ilalim. May mga senyas, may mga sukat sila na iniiwan para doon mismo nila sinisimulan. Tapos parang buwan, tawag mo sila buwan. Or minsan nga kalahating taon bago nila trabahuin yung mission nila. So, na-research ko na rin siya. Pisado ni Kelvin. Originally, they are miners from Benguet. Kaya sila sanay sa mga papangalan. Close to COVID spaces. Kala ko taga-flood control siya. Ibang magdanaka naman sa ilalim. Meron din po silang trabaho yung isa pa bukod dun sa isinasabay nila yung pagnanakaw ng ng mga kable ng hindi siya sa PLDT, wires o Sky. So sinasabay nila yan. Spaghetti boys kung tawagin naman. Tapos na ginamit lang namin yung usually kasi hindi mga younger people lang mga termite kasi they are older, 30s, 40s. Ginamit na namin for commercial purpose. Tapos binagay namin dun sa generation na yung Gen Z pa, ano yung sensibility ng mga young people. What is this new generation telling us in terms of dealing with crimes and the social problems? And parang hindi sila aware na may mga ganitong problema nangyayari sa kanila despite the crimes, nagre-resonate yan sa lahat ng klaseng tao. Direct pa din yung lahat ng po yung tatlong kwento. Tapos ay yung mga role nila bawat isa. Oo. Kasi nang nalagay yung lead dito,
At tumatak to saan? Drama ho ba ito or may pagka-action din? Parang siya 3 days in the life of this group, Termite Club. Please make planning, operation, at saka yung result ng operation. And the major members are si Nico, will be played by Kelly. Siya yung parang pinaka-outspoken, the youngest. Tapos may forma siya parang siyang geng-geng. May bawat member ng Termite, may role na ginagampanan. One will be a lookout, one would be for somebody who's going to coordinate, yung technical expertise naman. Tapos other members would be parang will pose as a leader. Ito yung plano, depende by RKC, si Dencio. Tapos yung role ni si Jan, yun yung matek, siya yung tagagapang, siya yung tagasupat, saan yung spot na puputasin from the ground to the whole area. Tapos, yung nagpaplano na sila, this would be, ano na to, the usual operation, gagawin na natin. Ang hope ng tatlong boys, this will be the last. Kasi they want to go back to their families. Si Jan is, may wife siya ng mga anak. Kelvin, may mother siya na nakakulong sa correctional for other crimes, large-scale stuff. Si Delcio by IK, meron siyang ex-wife na biglang kinidnap yung daughter nila, ay yung son, na hindi niya na nakita. So may mga backstory sila nito. Tapos, habang tumatakbo yung plano nila, ito si Lookout, liligawan niya yung sales lady with the Terry. Kay May direct para malaman niya. Grabe. So si Terry yung sales lady ng jewelry shop. So habang may lookout operation sa ibabaw, ongoing na yung crawling sa kanila. Ngayon, pagdating nung night, the night itself, nag-disturb sila ng nature, bumagyo, pumasok yung tubig, bumaka. Tapos na-endanger yung buhay dito ng crawler, si Cynthia, that has to be saved by Dencio. While the lookout, sobrang busy niya nakaka-lookout sa panliligo sa sales lady, nag-date sila. Parang na-disturb siya. Pagkatapos noon, yun, nasisira na yung operation, nag-aaral na sila. They have to put their act together para sa ending, magulo pa rin yung crime, at saka mabawi nila yung, makuha nila yung objective nila. Get the jewelry, get out of the place, and move to the next assignment. Ngayon, beyond this, merong leader ng grupo na usually akala natin babae ay lalaki. But it turns out, isang babae, yung tawag nila chief. Chief! Siya yung financial operator. Tapos nagdi-disguise ang pinalityahin siya ng tatlong boys. Nagdalalaw doon. Nung pumalpak yung operation, nung pumalpak yung plano, because you know what, ginulping yung tatlong boys. Ginulpi o yung tatlong mo? Iba talaga. Iba. To lessen the spoilers, ito yung mga characters na hinuhugot natin sa tunay na buhay. Pagka pinaproject natin sa cinema, I know some values like that. I can relate to that. They are ordinary people with hopes and desires. They have families. They are humans. Yes. So they're just trying to make something out of a jewelry shop. One night lang po ito. One One of the isang mission lang. one mission. Parang last issue na rin. For the characters nila, this would be the last. Yeah. Pero for the operators, tuloy-tuloy dito, papalitan lang tayo. Pero na-establish po ba na meron before na mga ginawa sa Yeah. May opening na may tatakbuhan na yung shadows. So, one big time for the last one. One big time for the last. Para sa akin. Ito na, one week. Yun yung next time. So,